ang paglilibing kay Jesus. Ganito ho sinasabi, may isang lalaki na ang ngalay Jose, tubo sa Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo, mabuti at matuwid ang taong ito at kabilang sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Bagamat kagawad siya ng Sanhedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nang maibaba na ang bangkay, binalot niya ito ng kayong lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato at hindi pa yon na paglilibingan. Araw noon ang paghanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Sumunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea at nakita nila ang pinaglibingan pati ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, nagpahinga sila ayon sa itinakda ng kautusan. Dito ho sa paglilibing na nakalagay ho sa ating banal na aklat, ito hong si Husing ito, alam naman natin na itong Sanhedrin, ito hi kapulungan ng mga matatanda noon na binubuo ng 70 katao. Ito ho yung mga humahatol. Ito isang susi. Pero hindi siya sang-ayon doon sa ginawang iyon sa Panginoong Hesus. Ano nakita ninyo rito, Kuya Joe? Mga kapatnubay, ang paglilibing kay Jesus, may isang kagawad po na Sanhedrin na hindi sang-ayon sa ginawa ng kanyang mga kasama. Ang umasikaso sa paglilibing sa Panginoong Hesus, kung saan ang libingan, hindi pa yon na paglilibingan ng iba. Ang ibig pong sabihin, walang ibang mauna pa sa Diyos. Iyon. Yan talaga nakikita ng ating kasamang si Brother Joe, di ba? Minsan-minsan, alam mo si Kuya Joe, pagka nagbabasa yan, talagang kumukunot pa ang noo niyan eh. Kaya, Kuya Ben, ano po nakikita naman ninyo? Dito po sa bahaging ito ay isang pagpapatunay ng isa sa bahagi ng kalikasan ng ating Panginoon, sapagkat ipinakita rito yung kanyang pagiging tunay na tao. Lahat ng proseso ng kanyang pagiging tao ay ipinahayag sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang malaman yung katotohanan. Hindi nagbibiro kasi napakarami hanggang sa ngayon nang akala nila si Jesus ay para bang isang kasaysayan lamang na pangkaraniwan na Diyos yan yung naniniwala na siya ay Diyos, parang drama yung ginawa na hindi ito isang drama. Tinatunayan ito dito sa kasaysayang ito, sa ating binasa, na si Jesus ay tunay na taong namatay. Kung kaya't nang ibaba siya sa krus nung mamatay, ay sadyang binalot siya, kasi kaugalian nung panahon, ibinabalot sa tela sa linin yung namamatay bago ipinapasok sa libingan. Kaya ito po yung ating gustong iparating sa ating mga tagapakinig. Si Jesus sa kanyang dalawang kalikasan, ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagkatao, ay isinasaad ng maliwanag sa banal na kasulatan na siya'y talaga'y naging tao. Na naranasan niya ang paghihirap. Na naranasan niya ang daranasin ng tao mula sa pagkabata hanggang sa kamatayan, hanggang sa paglilibing sa kanya, hanggang doon sa loob ng libingan, ay naganap ang pagiging bilang tao. So mga minamahal kong mga tagapakinig, makikita po natin na hindi ipinagkait ni Jesus sa lahat ang kanyang baging isang tao na maibahagi niya sa bawat isa sa atin. Ang kagandahan lamang dito, makikita rin natin yung pahatid na maging nung araw, nung mga panahon ni Jesus, sumusunod talaga ang mga tao doon sa batas, sa tunay na batas, doon sa araw ng pamamahinga. Talagang binibigyan nila ng diin ang kautusan ng Diyos. Hindi nila binago yon. Kahit naroon si Jesus na talagang sila'y tagasunod, naroon ang kanilang pagsunod sa utos ng Diyos, sa ibinigay na takda ng Diyos. Kung kaya maging si Jesus ay hindi nila pinaabot sa oras oras ng pamamahinga na makarating doon yung oras na yon. Bagkos, iniginawa nila ang paraan na umabot sila sa takdang panahon lamang. Si Jesus kasi
naroon ang mga sinabi niya may kanya-kanyang panahon. Ginawa ito ni Jesus, ipinakita niya ito sa kanyang kasaysayan. At tayo dapat din ay sumunod sa mga bagay-bagay na ipinakita ni Jesus. Kung paano sumunod si Jesus sa kanya, sa mga kautusan, kung paano niya ipinakita ang kanyang pagiging tao, dapat makita rin sa atin ang ganitong uri ng pagkatao, ang pagsunod at pagtuloy-tuloy sa pagiging tao. Amen. Weaver. Alam mo, Kuya Min, karagdagan sa sinabi ni Kuya George at ni Kuya Ben, ang isa pang napakagandang aral na maaari nating gawin sa ating buhay ay tanungin ang ating sarili, ano ba ang naihandog na nating kabutihan sa Diyos? Katulad ng mga tagasunod na babae kay Jesus magmula sa Galilea, sinundan nila si Jose ng Arimatea at naghanda sila ng pabango at mira upang hihandog sa ating Panginoon. Tayo ba sa ating buhay, ano na ba ang naihandog natin sa ating Panginoon? Ano bang mahalaga sa buhay ng tao sa ngayon? Sa kanyang buhay ang naihandog na natin at handang hihandog sa ating Panginoon. Amen. Yun po, napakasisimple ng ating kawan ngayon. Pero nandoon po ang pinakadiwa na gusto kong mapalabas natin dito ho sa pinalin ng ating hong Ebanghelyo ni Lucas, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Tingnan po natin ang nilalaman po nito. Alam po ninyo, maraming nagsasabi, bakit ho kayo dire-diretso? Ganito po talaga itong format ho ng Patnubay. Kami ho'y pag sinimulan ho namin yung Ebanghelyo, dire-diretso, wala ho kami pinapatlangan. Amin hong binabasa at kung kayo ho'y taga-subaybay namin, meron din ho kayong banal na aklat yan, sinusubaybayan din ho nyo mga binabasa namin, meron ho kayong pansariling mga pakahulugan sa mga aral ho na ating nakikita rito sa binabasa ho namin, mas maganda ho yan. Ang gusto ho lang namin, para ho tuloy-tuloy ho tayo. Telenovela ho ito ng Biblia natin. Hindi ho kami tumutok mo lamang noon nung amin hong idinidiscuss sa Himpapawid, para ho yun ang bigyan ng aral. Hindi ho, nakikita ho natin, nilalarawan natin sa isip natin, yung buhay at kasaysayan ng pagkakasagip sa ating kasalanan ng Panginoon.